Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Duterte Youth Chairman Ronald Cardema bigong makapaghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unemployment rate noong Marso bahagyang tumaas sa 3.9%, kalidad ng trabaho lumala. Dalawang driver ng Solid North positibo sa droga ayon sa Department of Transportation. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Bigong makapag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema at kanyang asawa na si Ducel Marie kahapon. Pumunta ang mag-asawa sa House of Representatives para ihain ang impeachment complaint ngunit hindi tinanggap ito dahil wala umano ang House Secretary General na tatanggap ng nasabing reklamo. Sa 24-page complaint na pinirmahan ng mag-asawa, nakasaad dito ang umano'y violation ni PBBM sa konstitusyon, kabilang na ang betrayal of public trust nang hayaan nitong maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saad nito na may karapatan umano ang dating Pangulo sa due process sa batas ng bansa. Samantala, sinabi naman ngayong araw ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang sapat na ebidensya upang mapatalsik sa pwesto ang Pangulo at walang pinanghuhugutan ang kanilang complaint. Bahagyang tumaas sa 3.9% ang unemployment rate ng Pilipinas noong Marso ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Katumbas ito ng 1.93 milyong Pilipino na walang trabaho o negosyo at bahagyang mas mataas kumpara sa 3.8% noong Pebrero. Ngunit mas ikinabahala ng PSA ang pagtaas ng underemployment rate sa 13.4% o 6.44 milyong manggagawa na naghahanap pa rin ng dagdag na kita o oras ng trabaho. Bumaba rin ang bilang ng wage at salary workers mula 31.06 million patungong 30.44 million na indikasyon ng pagbaba ng kalidad ng mga trabahong nalilikha. Ayon sa labor economist na si Leonardo Lanzona, karamihan sa mga trabahong nalikha ay panandalian at may kinalaman sa halalan, kaya't hindi sapat upang matugunan ang araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya. Nagpositibo sa drug test ang dalawang driver ng Solid North Bus Incorporated na sangkot sa malagim na aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX kamakailan. Kinumpirma ito ng Department of Transportation o DOTR ngayong araw matapos ang isinagawang mandatory drug testing ng Land Transportation Office o LTO noong Martes at Miyerkules. Ayon sa DOTR, ang dalawang driver na nagpositibo ay sasailalim sa confirmatory test at maaaring ma-revoke ang kanilang mga lisensya at masasampahan pa ng kaukulang kaso. Samantala, nasa 46 out of 276 bus units pa lang ng Solid North ang nakapasa sa isinagawang roadworthiness standards inspection ng LTO. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.